Ayan, binarubal ni Chavit Singson. Continuation ng discussion natin kahapon. Binarubal ni Chavit Singson, Singiwi Jr. at saka si Tambaloslos. Sila raw ang mastermind sa malalang corruption. Mabuti lumalabas to si Chavit, no? Kasi syempre nagse-celebrate ngayon ang mga buhaya dahil nga aprobado na yung malaking budget ngayong taon, di ba? Trilyon-trilyon, tumaas pa lalo. Lintik na yung last year's budget na kurakot tapos nilakihan pa ngayon. Sabi nila hindi na sila maglalagay ng flood control projects. Ba't lumobo lalo? Tapos mga kababayan, yun nga, binulgar ni, maybe I'll open it. Binulgar actually ni Mangga, no? And ni Rowena Guanzon din, kung saan inilagay yung mga budgets na parang kagulat-gulat, bakit doon nilaan? Pero bago natin panoorin yung video ni Chavit, hanapin ko lang yung listahan nung nilista yun ni Rowena Guanzon sandali ha. Kung paano chinap-chap yung budget at inilagay sa kung saan-saan. Hinahanap ko yung post ni Rowena Guanzon, sandali. Okay, sige. Ala, baka na-take down na yung kanya, hindi pa naman. Kasi nire-report daw itong, ating wala ng page si Rowena Guanzon, na-take down na. Yung isa niya. Wala, nabura na yung kanyang Facebook page. Marami siyang post. Tingnan natin dito sa isa kanya, parang personal account mga ate at kuya, kung may makikita tayo dito patungkol dun sa budget na chinap-chap. Sobrang binabo. Yan, pasabog ni Amy, Alright, hanapin ko lang. Parang nilista yun ni Rowena Guanzon Ang sipag mag-post. Dali lang, scroll lang ako. Bago natin pakinggan si Guardiola. Libo ang, Diyos ko po, ang lala ng corruption, walang napaparusahan. What the heck? Utang ng Pilipinas, Lobo. 17 trillion na ang utang natin, mga kababayan. Mas mahal pa ang sili kesa sa isang, really? Mahal ang sili ngayon? Kumusta ang presyo ng mga bilihin dyan sa Pilipinas, mga kababayan? Hello, comment kayo. Kaya pa? Dahil sa mababang ratings, Pangulong Marcos umabot na umano sa sukdulan. Anong sukdulan? Praning na siya. Praning na daw si Marcos, sabi ni Bing Guanzon. Ang sabi ni Chavit, mastermind ng nakawan. Ang sabi naman ni Bing Guanzon, praning si Marcos. May saltik? Ganon? Dahil mababa ang ratings niya. Balita ito talaga? Dahil sa mababang ratings, Pangulong Marcos umabot na umano sa sukdulan. Umano'y naghahanda na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang malawakang okay. So napundi na siya. Kumbaga, nalaos siya, ang sinisisi niya yung cabinet members niya. Mas. Ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Sinagpang mo ang trabaho ng pagiging Pangulo, hindi mo pala kaya. Siguro nga nasa isip talaga ng mga to ay they wanna live again a lavish lifestyle. Nung tinanong naman siya, di ba, sabi ng pamilyang Marcos, even yata si Mangga, ganun ang sinabi. Ano daw? Babalik daw sila sa power para i-redeem ang kanilang pangalan. So yung nasira nilang reputasyon na nakasulat nakalimbag sa ating mga aklat, mga kababayan, Tagalog na Tagalog yan, nakasulat sa ating mga textbook sa libro ng mga bata ngayon, no, ng mga estudyante, na sila ay ng tatay nila ay diktador, magnanakaw, pasista, may mga nangawala nun, may mga pinagurgur. Okay? Anyway, mas malala ka sa tatay mo. Not because mas matindi kang magnenok, kundi dahil noon, nung panahon ng tatay mo, iisa lang naman daw ang mandarambong. Ngayon halos lahat. Means to say, inutil ka. Hindi ka kinatatakutan. Kinatatakutan ka lang, or maybe yung jowa mong impacta, ng mga kritiko. Hindi nyo naman matakot ang lahat. Okay? Kakasuhan nyo, gigipitin nyo, papagorgor nyo, bangbang nyo, whatever, tanim kaso, kung ano pa man, no? Pakulong nyo, pahuli nyo, sindakin nyo, gimbalin nyo ang mga kritiko nyo, dumarami. Okay? Hindi natatakot, may mga panibagong lumalabas. Yung mga kritiko nyo nga lang na mga nagsisipagtago, ito lang yung talagang loyal kay PRRD.
Okay, mga nauna ng DDS halimbawa, pero ngayon nagsisipagsulputan ng kung sino-sino, mas magagaling mag-vlog, mas magagaling magsulat, mas magagaling bumatikos, mas matapang, 'di ba? Kasi kumbaga pat patayin niyo man ang apoy, pero talagang halos sumabog na yung galit ng mga Pilipino, good luck kung kaya niyo pang apulain ang galit ng taong bayan. Something like that, no? Oh, so magre-revamp si Ngiwi, isisisi sa kanyang cabinet. Ikaw, Ngiwi, ang dapat sisihin sa lahat ng ito. 'Di ba? Sabi mo Machiavellian kineme, 'di ba ganyan yung sinabi niya noon nung 2022 nung kampanyahan, dapat daw Machiavellian thingy ang pamumuno, hindi pwedeng bait-baitan, dapat matapang ka rin para katakutan ka. Kumbaga malatatay digong, ba't hindi mo ginawa? Oh, animal ka lang, damunyo ka lang sa mga kritiko mo, hindi sa mga korap, sa mga magnanakaw. Kaya nga yung isa, yung isang kongresista, biro mo yun, libo, maybe we could talk about him sa next vlog natin. Libo yung bank accounts, hindi iisa na katulad nating mga hampas lupa, isa, dalawa lang ang ating bank accounts. Yung iba nga sa atin mga kababayan, walang libreta, walang savings, tama, walang account sa kahit anong bangko. Oh, si mama, ang alam ko nanay ko walang savings account. Even my father, wala rin. Kapatid ko wala rin. Not sure yung hipag ko kung meron. Para sa pamilya namin, ako lang ang may bank account. Ako lang ang may savings account. Dahil lang yan sa YouTube. Dahil ako yung nagbo-vlog. Yun lang yan. Pero sabihin, nung ako ay, ano pa mga kababayan, nung ang trabaho ko pa, nung hindi pa ako nag-aaral as teacher, wala akong savings account. Maghahanap buhay, diretso gastos. Walang naitatabi. Tapos yung isang politiko, yung taga Batangas, yung kaaway ni Leandro Leviste, libo ang bank accounts. Hindi isa, hindi dalawa, hindi 10, thousands ang bank accounts. Hindi na magkanda o gaga kung saan ilalagay ang mga kinamkam. Kaya napilitan ng ilagay sa bangko. Baka yung bahay niya puno na ng pera, right? Yung mga kulukadidang, kirida, security guard, katulong, kapitbahay, kalaguyo, o sino man, lahat na ay hindi na kinakaya yung mali-maleta, truck-truck na nga siguro mga ating. Right? Biro nyo yun, isang maleta, 40 hanggang 50 million lang isang maleta, ay billions ang nananakaw. Ayun, libo yung savings account. Pina-freeze na raw. Pina-freeze na yung bank. Okay, may mga naitago sa bangko. What about yung naitago sa bahay? What about yung mga properties abroad sa dinami-rami ng pera? Hindi ba? So malamang bibili yan ng si Sylvia Sanchez nga, di ba? Ang ganda ng bahay sa Cannes, Italy. Cannes? France. Sa France ang ang Cannes. Oh, parang sa tabing dagat, ang ganda-ganda ng bahay ni Sylvia Sanchez. Yung interview ni Corina na nagdi-jetski pa siya, may bahay na pagkabongga-bonggang pinapagawa. Yung nanay ni Arjo Atayde na congressman. Hindi na magkanda o gaga sa dami siguro ng datong, o di ang napilitan na lang ipatabi sa bangko kasi baka puno na yung vault sa bahay, baka hindi na nga vault, baka kwarto na eh. So, nagpakasasa talaga sa panahon ni Ngiwi ang mga magnanakaw at kurakot. Anong klaseng leader ka? Tumakbo ka para i-redeem ang pangalan nyo? Dapat tumakbo ka para paunlarin ang Pilipinas. Dapat tumakbo ka dahil mahal mo ang mga Pilipino. Gusto mong pagsilbihan ng mga Pilipino. Gusto mong paunlarin ang buhay, nakarating ka abroad, namuhay ka abroad. 'Di ba masarap ang lifestyle nyo abroad, nagtutubig kayo ng 2.3 million. So iparanas mo sa kapwa mo, lalo na sa, 'di ba, sa kapwa mo Pilipino, ang maayos na buhay, not necessarily marangya. Ay hindi yan yung naging motibo mo or objective mo nung tumakbo ka eh. Ang inyong objective nun or goal nun ay i-redeem lang ang inyong pangalan. Yun palang red flag na hindi natin napansin. Tumakbo ka para magsilbi. That's it. Just like what PRRD did. Anong ginawa nyo kay PRRD? Ayan.
So sana lahat ng gaba ngayong taon tumama, right? Ibuhos na ang lahat ng gaba. Minsan tao ang gagawa ng gaba dahil nasa Diyos naman ang awa, nasa tao ang gawa. Tama? O, umano'y naghahanda na si Junior ng isang malawakang cabinet revamp kasunod ng pagbagsak ng kanyang ratings. Ayon sa ulat ng politiko, umabot na raw sa sukdulan ang Pangulo ng naubos na yung kanyang pagtitimpi. Ganun, utot, drama lang yan. At nais nitong ibalik ang wala na, sira na. Wala na. There's no second chance nga sabi. Hindi mo na mariredeem ang pangalan mo. Yung 3 years mahigit nakapalpakan mo, wala na. Again mga kababayan, may kausap tayo at nababanggit ko to sa mga nakaraang live para lang sa mga bagong subscribers. Nabanggit ko to before na yung may kakilala nga kami. Tsaka nabanggit ko rin lately. May kakilala kami na may kaibigan siya. Taga-US tong kakilala namin, and then she has a friend. Shout out, ma'am, baka nanonood kayo, tita rather. Nakausap namin siya in EDSA, sabi niya, yung kakilala niya may contact sa loob. So habang nasa US sila, tinawagan nung kakilala niya, yung taga palasyo ng mga ahas. Maybe malapit sa mag-asawa na ngumingiwi ang mukha. So, rinig niya kasi ini-speakerphone nung kasama niya sa US yung call sa palasyo ng mga ahas. At narinig niya kung anong plano. 3 years kam-kam at 3 years legacy projects. Okay? Babawi muna ng, anong babawi? Wala lang, talagang gusto lang talaga sigurong, nag-pandemic, nawala sa pwesto. Nung panahon ni Tatay Digong, wala namang pwesto singiwi. Hindi naman nabigyan ng cabinet position, inaawitan nila noon ang Department of Agriculture nung si PRRD ang nakaupo, hindi talaga binigay ni Tatay Digong. Ano sabi ni Tatay Digong? Ayoko na may cabinet member akong nyodiktibo. Right? Sinabi ni PRRD yan. Sino may sabi sa akin yan? O sinong may nagsabi niyan? Was it Doc Lorraine? Sinabi raw ni Tatay Digong yan. Inaawitan through Senator Bongo ni Ma'am Shi, si Ma'am Shi, ang umaawit kay Senator Bongo. Sabi niya, gusto namin yung posisyon ibigay niyo sa asawa ko. Kasi natalo ni Lenny Lugs. Singiwi, di ba? Nagpapa-recount sila. Sabi, hindi naman makaka-apekto sa trabaho ng asawa ko yung recount. So, hindi porke magkakaposisyon ng asawa ko sa gabinete ni PRRD or ni Duterte, i-impluwensya na namin ang desisyon ng Korte Suprema, hindi. So inawitan ni Ma'am Shi si Senator Bongo para i-relay kay PRRD na gusto ni Ngiwi ni Ma'am Shi para kay Ngiwi yung posisyon ng Secretary of DA. Tingnan niyo pag-upo ni Ngiwi, hindi lang siya leader ng Pilipinas, kundi sinagpang niya yung pagiging secretary ng DA. Ang impression ko nga sa kanya noon nung ako'y bulag pa, no? Ay, ang sipag naman ng presidente. Biro mo, pangulo na nga siya. Gusto pa niya maging secretary ng Department of Agriculture. Yung pala, biglang nag-spike ang presyo ng sibuyas. Ay, wala. Smuggling pala ang motibo. Kaya gusto, what the heck? Right? So yan yon. Alright. Wala nang ibabalik. So, biro mo yung 3 years daw. 3 years kam-kam, 3 years legacy. So, ibig sabihin, nenok ng bonggang-bongga sa loob ng 3 taon at yung 3 remaining years ng kanyang term ay saka siya magpapagawa ng mga infra para may makita naman na meron siyang nagawa within 6 years. 3.5 years na ang nakakalipas mga kababayan Right? Magpo 4 years na singiwi. Pagpatak ng June, 4 years na singiwi. 4 years na tayong indifferent. 4 years na tayong deadma. 4 years na tayong walang pake. Actually, may pake tayo, nga lang at wala siguro tayong kakayahan na lumaban. Dapat dyan, 1 year pa lang ng katarantaduhan niya, nasipa na yan Wala Maraming sabotahe. Maraming mga nagkukunwari. Nakakasuka talaga. Nakakasumpa. Ang daming double agents, ang daming peke.
Even si PRRD pinalilibutan ng mga peke at mga ahas kaya hindi tayo nag-succeed. So hopefully ngayong taon, since lumabas na si Chavit Singson, lumabas na ang kung sino-sino pang bumabati ko sa Rowena Guanzon, Leandro Leviste, hopefully okay siya. No, kasi hindi pa ako 100% sa kanya. Kiko Barzaga was there, I don't know. Marami na ang kritiko, so sana mag-succeed naman ang bansang Pilipinas laban sa mga manloloko, inutil, tamad, sinungaling, mambubudol, magnanakaw. Gusto na! Right? Unang taon, okay, fine. Pagbigyan, baka talagang mahina eh. Pangalawang taon, teka, wala kang ginagawa Hindi na to pwede. Pangatlong taon, pagpapakatanga na yan, mga kababayan. 1 year is enough, 2 years is too much, 3 years, syunga na tayo. 4 years, hindi na natin kayang lumaban. Kasi walang lumalaban. But luckily, marami na rin, lumalabas na sina Chavit Singson. So sige, mamaya pag-usapan natin. Tungkol sa ulat na 9 na ahensya ng gobyerno ang kasalukuyang sinusuri at kabilang umano sa mga posibleng matanggal sa pwesto si Department of Health Secretary Ted. Bakit may problema sa DOH? Yun yung kinamkam na 69 billion. Ayon pa sa ulat, sunod-sunod na kontrobersiya ang nagtutulak sa Malacanang sa damage control at may pakiramdam umano sa loob ng administrasyon na oras na para sa pagbabago. Otot nyong blow. Sino sa tingin niyo mga kababayan ang mga cabinet secretaries at mga binigyan ng iwi ng power at posisyon or appointment ang dapat tanggalin? Ay, si Torre. Ano ba yung nangyari kay Torre? Ginamit ka lang, sir. Oo nga pala, pinatawag nila sa palasyo kanina yung mga men in uniform. So, nandun na naman si Marbil. Nanawagan si Chavit kahapon sa kasundaluhan, biglang pinatawag naman ang sina Marbil. Parang loyalty check. Pinromote, may something may mga binigyan ng promotion at kung ano pa, mali natin kung hindi lang promotion ang binigay. So instead na makinig kay Chavit yung matitikas, ay pinatawag sa palasyo ng mga ahas, di nandun na naman. Nandun na naman ang loyalty, hindi sa taong bayan. Good luck. Sino sa mga nakaposisyon ngayon ang dapat i-revamp mo or tanggalin mong iwi para bumango ka? Yung Boji D na ipinalit mo kay Tambaluslos, dapat ba yung manatili sa pwesto bilang speaker, mga tatkuya? Parang may ginagawa rin namang himala Sino pa? Si Boying. Dapat ba yung magstay as ombudsman? Si John Vic. Si Christina Duque ba yun? Whoever he is. Yung nagsabi ng 500 na lang dapat pagkasyahin natin ng 500 para sa Pasko. Speaking of Christina, yung Christina, who the heck is that? Christina Frasco ng Department of Tourism. Hindi niya na isasaayos ang tourism ng Pilipinas. Mahirap i-promote ang Pilipinas. Mukha niya nakabalandra doon imbes na magagandang tanawin. Hindi ba dapat paltan yan? Baka nga lahat ng cabinet secretaries mo dapat paltan. Bulokils. Si Ralph Recto. Hindi ba yan dapat paltan, mga ati? Ang Senate President, may tiwala pa kayo sa Senate President, si Tito Soto? Parang, what the heck? Hindi ba pwedeng si Senator Marcoleta na yan? Or maybe si Senator Bongo? Toto! Walang nangyayari. Investiga. Kaya nga nung nag-rally, di ba, nag-rally yung mga Pilipino nung September. And then napilitang mag-rally ulit ng November ang iglesia dahil nga wala namang nakukulong, imbestiga. Bida-bida sa hearing, walang nangyari, walang naparusahan. Tama yung sinabi ni Chavit na dapat ang buong gobyerno ng Pilipinas or magpalit na ng gobyerno ang Pilipinas. Let's listen to Chavit po. Kasi parang lahat sila buhaya, lahat sila demonyo. Mabibilang na lang sa kamay natin ang matitino.
Sa 350 halimbawa mga kababayan na kongresista, mga representatives, o mga congressmen, sa 300 mahigit or 350, ilan kaya doon ang matino? May 10 kaya. 'Di ba? Oh, let's listen to the news. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act sa kabila ng irregularities umano nito kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuo niya ito, kasama niya mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para Nung gumagawa ng kwento, Auntie Claire, ikaw nga naman ay attack dog dati, anti-Marcos ka. Bakit ka biglang naging pro-Marcos, naging press, ano ba, Palace Press Briefer ka or Palace Press Officer, ayan oh. So parang siya yung spokesperson. I have a feeling mga kababayan na itong si Claire Castro noon ay di ba kritiko nga ni Marcos Jr. Binabatikos niya dati sa kanyang mga vlog or sa kanyang mga live o sa kanyang YouTube or wherever man siya nagbo-vlog. Siguro ito ay kinausap muna ng santong dasalan. Right? Kritiko abogada, ay kumbaga meron siyang kredibilidad para bumatikos. So, nangangamba
ang binabatikos niya na makakakos siya ng damage. So kinausap siya ng mahinahon. And bumigay naman siya. Right? Hindi na niya inantay ang santong paspasan. Oh. Join us or be our enemy. Ikaw rin. Oh. Right. Sumali na si Auntie Claire doon sa kabilang parlor. Kaya todo trabaho si Auntie Claire. Todo tanggol siya ngayon at nagagamit niya yung kanyang pervert. Nagagamit niya yung kanyang talas ng isip sa pagbubulag-bulagan at pagsusyunga-syunga. Dati kang kritiko tapos todo tanggol ka ngayon, 'di ba? Pero bibilib ka naman sa galing ni Auntie Claire, 'di ba? Oh, talagang maaalibad-bad ka no. Actually siya yung pinaka-effective na press briefer ng palasyo. Dahil nga noon si Amoy Kulob, sino nga yun ulit? Si Cheloy Garafil, hindi strong yung communication skills. Ito si Auntie Claire, matalak to no, pang-asar din. So, siya actually, bagay siya sa trabaho niya, pero mahirapan ka rin, Auntie Claire, no? Magaling lang kayo mang-twist, nanggagaslight lang kayo, pero ang katotohanan, inutil ang boss mo. Salot ang boss mo sa Pilipinas. Tama mga kababayan? Oh, pa-comment niya po sa comment section at pakipanood ang susunod na video.